Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Ito The po Better ang News. TNDS, Trending and Isang Battle Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV, match up entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Pilipinas, 6 na minuto o 7 minuto na makalipas ang alas 5. Makinig ng mga balita at maaanghang na kuro-kuro sa radyo. Sa tamang balita, tama sa bayan. Tambayan with Raymond Dadpaas at Romel Fuertes sa paghahatid ng tamang balita at talakayan sa Tambayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Isang mapagpalang araw ho ng Sabado, May 16. At yung ating mga kababayan sa ibayong dagat, siyempre kasama natin sa ating mga pagbati. Ako ho si Raymond Dadpaas. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para ho sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Umaga sa iyo, paring Romel. Good morning, paring Raymond. Siguro paunang pauna muli yung paalala natin na tuloy pa ho yung magkasunod na fun run dito ho sa area ng CCP complex, kaya't apektado yan mula MOA area hanggang dito sa bandang Buendia at dito sa CCP complex. Kaya medyo yung mga dadaan dito, baka manibago kayo. Maraming saradong skinny pasikot-sikot dito. Oo, siguro kung yung iniisip nyo na yung dating dinadaanan nyo dito, dumiretso na kayo ng Ross Boulevard, diretsuhin nyo na yan. Wag na kayong umikot dito sa may area ng CCP. Oo, mula doon sa Senado hanggang dito. O kaya itong part ng Macapagal Boulevard, sarado ho. O hindi naman sarado, pero Alayo ng iikutan mo. kanina kaya ako. Ako rin, kanina daling araw wala, natapat. Umulan, sabay pa nung dalawang magkasunod na fun run ngayong umaga ho dito sa CCP complex. Sana itong ulan na ito ay magdala ng medyo konting lamig. Ang nakita ko paring Romel na medyo malakas ang ulan doon sa bandang Coastal Road at saka hanggang dito sa yung Coastal at saka yung Cavitex area talagang may katagalan bang buhos? Oo, malakas at saka malakas. 2 beses nga akong kasi naggilid-gilid ako dahil ang daming mga truck gumigilid akong ganun. Yung nag-i-slide ka, yung pala puno ng yung hindi ba yung walang kanal, walang maayos na kanal. Yun, bigla-bigla puno ng tubig. Ay kahit pa paano medyo mababawasan ng init niyan gabi. Sana nga. Pero kung nagkataon parang Raymond na hapon niya o yung kapimbihan ng sikat ng araw, nako, mas lalong sisingaw lang yung init. Sana nga makatulong hindi lang sa literal na klima pero yung init na iba pa. Nang nangyayari sa atin maiibsan ka ito paano. Kahit paano mapapahupa. Aywan ko natin kung saan ito tutungo, paring Romel. Nakatutok pa rin yung mga kababayan natin. Ano kayang balita sa Senado? Ang daming balita actually. Sunod-sunod Simula nung Lunes. Naging maaksyon ang pinaka niya nung Miyerkules ng gabi. Pinakamatindi nung Miyerkules ng gabi. Yun yung nangyaring kumbaga pinali. ang sabi sana wag nang masundan grabe yun. Ang sabi may putukan daw. Kaya yung report ko talaga nung gabing yun, putok yung narinig ko. Hindi ko sinasabing putukan dahil pasintabi doon sa mga taga-USAA. Hindi ko talaga rinig kung may putok sa kabila Hindi ko alam kung may sumagot doon sa putok. Pero basta yung burst of fire galing sa loob. Galing sa loob. Yan. At iisa ang tunog. Iisa ang tunog.
Kaya doon sa bilang ng Soko daw ay 27 spent shells o yung basyo ng bala nakuha dito sa loob. Ang binabanggit may 6 naman daw sa labas. Yun yung sinasabing galing sa tropa ng NBI. Yan. So, yun ang kwento. Pero umamin na si retired General Oplaska na siya yung unang nag-warning. Warning shot lang naman, paring Raymond. Kaya lang, hindi ko alam kung yun ang bagong SOP ngayon ng warning shot. Hindi, yung warning shot kasi alam natin. At saka ako, nagtataka naman, hindi naman sa pinangungunahan ko kung ano man maging resulta ng investigasyon. Magpakilala na or kahit hindi magpakilala ma-identify mo na men in uniform kasi naka-NBI At saka nakita na nila. Oo, in the first place. Kaya minsan medyo may kontra Dahil, unless, paring Raymond, merong tinatawag na imminent danger. Hindi. Pero kung ang katwiran, nakaumang na daw kasi yung yun ang katwiran iba naman ang sabi niya sa ibang panayam. Parang pinabababa niya raw yung baril. Yun na nga nakaumang daw. Ang nung una daw, sinigawan. Sino yan? Sino yan? NBI. Nagpakilala, NBI. NBI kami. Ibaba ang baril, parang ganon. Nakaumang, inumang daw na ganon. Kaya siya nag-warning shot. Pero yung warning shot kasi, parang Romel na una kong narinig is, 4 muna. Bug, 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 bug. 4. Nagkaroon ng interval, few seconds. Nung sumunod na, rat-rat na, ganon. Naghintay uli ng another few seconds or hindi ko alam kung maabot na 1 minuto. Another burst. So baling 3 bahagi. Yun ang narinig ko. Sabi niya tapos sinasabi na warning shot ba? Ibang klase ang warning shot ngayon. Sunod-sunod. Ibang klase ang warning shot ngayon. Or kung halimbawa, nung binanggit niya na ibaba niyo yung baril niyo, paano kung ibinaba nga yung baril? Baka naman sila ang... Oo, di ba? Hindi, tsaka medyo may... Yung pinag-uusapan namin doon kahapon, nung una kasi, sabi niya, may aarestuhin kami. Narinig yun sa background. Sabi na niya, in 5 minutes, magla-lockdown tayo. Lahat dapat bumaba. Hindi kami umalis. Kasi ba't ka magla-lockdown? Unang-una, ipaliwanag mo sa amin kung bakit may lockdown. Di ba? Nandun yung mga senador Ba't ka magla-lockdown? Then yun. Tapos sumunod, sabi niya, may aarestuhin kami. Sino? Maya-maya, harap-harapan nagsusuot ng vest. Bulletproof vest. Tapos nakita ko na may nagbaba pa ng, nakakahon pa na MP5. Ito yung semi-automatic rifle na 9mm ang bala. Nakita ko, nakakahon pa yun. Pinasa, harap-harapan. Sabi ko, mag-isip ka kung mayroong special tapos maya-maya na nga umakyat na nga yung mga full battle gear na Marines. Tapos isa-isa na din nagsusuotan ng yung mga Marines na yan, parang Raymond, liwanagin natin, yun yung naka-BPL talaga sa Senado. Nasa security detail na yan sa Senate. Tapos yung lahat na yung mga USAA, nag-bulletproof vest na. Pati police. Nakita ko yun. Yung mga police, sidearm lang ang dala. Sidearm lang. Yung mga USAA, yung mga kinakalawang na M16 nila, inilabas na. Talagang ano na. Nilabas sa armory, talagang hinugot kung saan man tinatago yung mga yun. Normally kasi yan, MP5 yung ginagamit nila pag may mga operation sila. Pero ito, iba talaga. Hanggang sa nangyari ngayong putok na yon, maraming kwento. Siyempre yung nararamdaman natin yung sama ng loob ng mga gaya nila SP Alan Cayetano. Kaya nga di ba nasabi niya na the Senate was under fire. Under attack. Under attack. Talagang ginanon galit siya. Na galit siya under attack Kasi nga, ang daming nagdududa. Siyempre, ang alam mo naman yung mga kasi medyo masyadong political siguro ang lahat ng issue.
Kaya lahat ng kilos na pagdududahan. Napagdududahan. Lalo na At sa pagtatagni-tagniin mo, paring Raymond, yung sitwasyon. nangyari di ba? na simula ng Lunes. No? Medyo meron akong kausap diyan na maalam din sa tungkol sa security At saka siyempre sa experience naman natin. Kaya yung ibang mga bata na kasamahan natin sa hanap buhay nagtititili nung nakarinig ng putok, yan ang hirap kasi yung iba sasama ka doon sa kita mo nakakasana yung long firearm, hindi po pwede. Codely lang tayo, hindi ka pwedeng sumugod doon. Anyway, ang punto kasi doon, sabi nga nila yung pinag-usapan yung mga maalam sa ganyan. Tsaka yung experience naman natin, di ba pag nakarinig ka ng putok, di ba dapat Cover. Cover, safety first. Yan. At hanggat idinideclare na clear yung pangyayari, hindi mo pa sigurado kung sino at huwag ka munang mag-iingay hanggat maaari. Kasi kung sakaling may pumasok at may hinahanap, kung maingay ka, ay di yari ka. Ikaw ang unang maging target. Di ba? Sabay-sabay na nagpi-Facebook live yung mga senador na nasa loob. Doon sila napagdudahan yung iba paano Kasi kayo iba sabihin yung nyo if you consider na under attack ka, ang unang gagawin mo, magtago. Tahimik lang, huwag ka muna mag-iingay. Iba yung reaction nila di ba? Nagawa pang Facebook live. Na, we are under attack, ganon-ganon. Maintindihan naman natin yun, kaya lang, ganun ba ang protocol na ngayon na kapag sinabi mong binabaril ka Facebook live ka pa? Di ba? Di ba dapat magtago ka muna? Yun sila na pagdudahan. Hindi naman natin sinasabing yung term parang Raymond, yung term na under attack. Parang hindi ko ma-reconcile bakit hindi ko ma-justify kung bakit naging under attack Tapos, biruin mo sa dami ng mga sa bigat ng puwersa na nasa loob ng Senado, may Marines, mayroong OSAA, mayroong pang pulis. Granted for the sake of argument na halimbawang nataon na nandoon nga yung mga ahente ng NBI, ilan lang naman sila ron. Susugod ka sa ganung klaseng bigat na puwersa tapos sasabihin mo kayo ang under attack. Di ba? Tsaka kaya kami na nandun sa loob. Unless siguro kung may kanyon yan or B150. Yung B50. Kaya nga yung laging yung tanong, paano mo sasabihin na you are under attack? Lahat ng putok na narinig namin. Galing sa loob. Galing sa loob. Sana nga totoo na yung 6 sa labas ay galing sa, dahil may video din naman nung NBI na nilabas nila. Na naririnig mo nga yung usapan sa radyo, meron tayo niyan binigay mula sa Special Operations. So, hintayin natin. Ang masaklap, ang dami ding nagulat nung kahapon yung announcement ni Ombudsman Boying Remulla na sinuspindi niya ng 6 na buwan. Ang daming nagtanungan sa Senado, sakop ba ng Ombudsman yung taga-Senado? Sabi ko lang, basta ang alam natin, gobyerno ang Senado. Sakop naman ng yan ganyan. Kaya lang yun nga yung bakit may nagreklamo ba? Kaya siya pinatawan ng 6 months preventive suspension. Kasi ang designation kasi ni General Mau Aplasca, actually officer in charge nga lang siya ng ng OSAA dahil nga ang siya ay concurrent head din ng security ng Commission on Appointment. Yun yung dati kasi siya nung panahon ni nag-Senate President si Senador Chis Escudero, inilagay siya na din, Senator Bato ang nag-recommend. Kasi kaklase niya sa PMA. Kaklase niya sa PMA 86 yan. Bagamat nag-graduate daw ng 87 si General Aplasca. Originally, dahil na-turn back siya, 86 dapat. Nahuli lang siya ng 1 taon. Ayun. But anyway, yun. Na-recommenda siya, naging usaan nung time na yun. Nung napalitan naman siya, pumalit nga si Senator Soto, nag-SP,
ibinalik si General Samonte. Ngayon, tinanggal si General Samonte, ibinalik naman muli. Kaya kita mo, nung the night, nung Monday, si Senator Bato mismo nagsabi. So yan, nagkadugtong-dugtong. So yan, isang tabi mo na yung issue na yan, no? Paano yung pag-alis ng senador? Ayan. Diba? Sabi ko nga supposedly, nung humupa yung putukan, masakit man sa tengang marinig, lalo na doon sa mga sumusuporta kay Senador Bato de la Rosa. Ganun talaga eh. Sinamantala niya ang pagkakataon, hindi ba? Ayun, do bagamat nangyari 2:30 ng madaling araw na ng Huwebes, ayun, at doon sa report ng USAA, magkasabay sila ni Senador Robin Padilla na umalis o bumaba ng Senado at lumabas. Yan. Hindi na din detalye, pero ang impormasyon nga is sasakyan ni Senador Robin ang kanyang sinakyan paalis ng Senado. Kaya naku-question yung term kasi na nung Monday, under protective custody siya. Ang intindi nung iba, pag under, sinasabi ni NBA Director Matibag, na pag sinabi mong under protective custody mo yung isang tao, sa oras at araw na kailanganin ka, let's say ng investigating agency or ng korte, ikaw na under protective custody, dadalhin mo siya. Ikaw yung magdadala. Sa kanya. Ngayon, in under protective custody mo tapos nawala. Sinong mananagot ngayon? Kaninong pananagutan yan? Ang sabi ni SP Alan, wala daw mananagot. Actually, una, bago yung pananagutan, wala daw problema doon sa kanyang pag-alis. Kasi dahil kusa siyang umalis eh. Wala naman siyang kaso, wala naman siyang warrant. Sabi niya. Yun ay, literally. Yun ang sinabi ni malinaw SP yun. Cayetano. Na ang sinasabi niya, ibig sabihin, up to this time, hindi kinikilala nung bagong leadership ng Senado yung warrant of arrest ng ICC ni Senador Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court. Dahil kailangan daw dadaan sa korte. Ang siste, nagpunta sa Korte Suprema, humingi ng TRO, temporary restraining order. hindi pinagbigyan. Wala namang inilabas na TRO pero binigyan ng 72 hours na duration, window period. Ang mga ang executive na sagutin yung petition. Pagpapaliwanagin. So, hindi ko alam kung yung 72 hours na yun since Wednesday. Wednesday, Thursday, Friday. O kasama ang Sabado. O itong Sabado dapat matatapos ngayon. Or baka sa Monday so, pa. So, kung maglaps yung 72 hours na window period, automatic ba na in effect na yung warrant of arrest? Actually, galing ng ICC? Merong mga abogado na nagsasabi, paring Romel, na once na hindi ka nakakuha ng TRO at may warrant of arrest ka, pwede nang i-effect yung arrest warrant. Dahil hindi ka nga nakakuha ng TRO eh. So, meron naman nagsasabi sa kabilang banda, hanggat hindi na ililift yung 72 hours na duration, status quo. Well, ang Pero pagkakabanggit... dalawa rin yun. Status quo meaning i-implement ang, di ba? Kasi ang argumento kasi doon, paring Romel, wala eh. Hindi ka nga pinagbigyan. Kasi kung talagang ang korte ay nakita na kailangan mo, dapat naglabas na ng temporary restraining order. Hindi nga naglabas. Therefore, kung hindi ka man, halimbawa, technically, itong 3 araw na palugit, lalo pa yan. Respeto na lang yon. Respeto na lang doon sa sinasabi ng Senado na under protective custody. But after na under protective custody, nawala nga. Kaya sabi nga nung iba pang legal expert, there is no such thing as protective custody Sa Senado lang meron. Sa kabilang banda naman, baka naman sabihin nila kung pumapanig naman tayo sa kabilang banda naman, nagkaroon na ng nakalipas na insidente na kinustody ng Senado. Tapos doon sinerve ang warrant of arrest. Pati yun kino-question dahil wala daw problema yun kay Enrile de Lima Trillanes dahil puro mga local court. Ayun.
Ito naman, International Court. Yun lang So sino pagkakaiba. ngayon ang magdidesisyon? Korte. Ang problema, pumunta ka sa korte, wala ka namang nakuha ang At hindi lang basta korte. Supreme Court na mismo. Supreme Court na mismo. So medyo ano pa yun, hilahan pa. Maghihilaan pa tayo dito kung alin ang magiging tama. Pero siyempre, ang gobyerno, depende kung kanino kakampi. Di ba? Dito sa problemang ito. So tama din naman na talagang nauuwi lahat, hindi maihiwalay sa usapin ng politika. Sa oras na alas 5:27 ng umaga, makibalita nga tayo mula sa Pag-asa. Ano ba itong ulan naranasan na ngayon dito sa Metro Manila? DZRH Weather Bulletin. Balitaan tayo mula sa Pag-asa DOST ni Miss Lori De La Cruz. Miss Lori, magandang umaga. Yes, magandang umaga sir at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kasalukuyan pa rin na nakaka-experience ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang malaking bahagi ng bansa. Although maliban doon sa Batanes at Babuyan Islands ay maulan po ngayon dahil sa epekto ng frontal system. Samantala yung mga localized at mga isolated thunderstorm ay inaasahan na rin natin sa iba't ibang bahagi ng bansa na pwede na pong maranasan any time of the day. At kahit na po may mga pag-ulan, mainit at maalinsang panahon pa rin ng pwedeng maranasan sa malaking bahagi ng kapuluan. Dito sa Metro Manila, pwede pong umabot hanggang sa 43 degrees Celsius ang pinakamataas na maximum heat index for today, habang sa ibang lugar naman ay 44 degrees Celsius. Yung LPA na minomonitor natin, huling nakita sa layong 980 kilometers silangan ng Central Luzon, at ito nga po ay nananatiling wala pong epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan, at maaari na rin po itong ma-dissipate o malusaw in the next 24 to 48 hours. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Miss Lori? Yes, sir. Yung ano lang, itong first time kasi na itong parang yung pagkakabanggit yung unang ulan sa Mayo, naranasan ngayong madaling araw dito sa southern part ng Metro Manila and parts of Calabarzon. Ito ba'y kumbaga magtutuloy-tuloy na ito na mararanasan na every now and then makararanas na ng tag-ulan? Opo, we'll be expecting po sa mga susunod na araw, posible na nga po mas maging frequent yung mga isolated thunderstorms, lalo na papalapit po tayo sa transition period papuntang tag-ulan season. So asahan natin, from time to time may mga panandali ang pagbuhos na ulan na talaga at may mga thunderstorms na po. Pero hindi naman ito magiging regular pa, hindi pa? Hindi pa po ganoon ka-frequent ngayon, but yun nga po, in the next coming days, posible na mas ma-observe natin yung mga thunderstorms. Alright. Salamat, Miss Lori, at magandang umaga. Yes, so good morning. Lori De La Cruz mula sa Pag-asa DOST. DZRH Weather Bulletin. Pilipinas, alas 5:30 na hunang umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang.
Hello, pahinga! Hello Pride Bar Blue ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Pilipinas, alas 5:35. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Handang magbigay ng libreng legal na serbisyo ang Lawyers for Commuter Safety and Protection sa pulis na nasangkot sa viral na insidente ng pagtulak sa isang motorcycle rider habang kapwa bumabiyahe sa kalsada. Ayon kay LCSP founder at President Attorney Ariel Inton Jr., napanood nila ang isang video na nagpapakita sa kabuuan ng pangyayari bago ang pagtulak ng pulis sa rider. Sabi ni Inton sa naturang video, makikitang hinabol ng complainant na rider ang pulis at kinukulit kahit sinubukan na nitong umiwas sa komprontasyon.
Maririnig pa sa video ang rider na nagbabanta habang binibidyo ang pulis, habang sinabi ni Inton na kapansin-pansin din ang matapang at pila walang galang na paraan ng kanyang pakikipag-usap. Bunso dito handa ang LCSP na tulungan ng pulis, bagamat aminado rin sila na may pananagutan nito sa batas. Ayon sa LSCP, nakanda ang kanilang mga abogado na akuin ng depensa ng pulis at magbigay ng libreng representasyong legal kung kinakailangan. Yan, ang LCSP po, ang lawyers ng LCSP, ay available po magbigay ng libreng servisyo legal sa kanya kung kakailanganin niya. Dahil dito nakita namin dito sa insidenteng to na tila yatang hindi iginalang ang kanyang uniforming bilang polis, no, sa pananalita at sa ginawa ng rider leading to that incident. May mga reports ang ating mga kasamaan dahil ilang lugar daw sa Caloocan at Malabon binaha matapos ang isang oras na ulan. Edwin Duque sa detalye ng balitang yan, Edwin. Good morning, Kuya Ramon. At isang oras, matapos yung isang oras na ulan na nag-umpisa kanina alas 3 ng madaling araw, ay nag-iwan ng malawak na baha itong ulan. Pero dito sa may bahagi ng Rizal Avenue, ang 10th Avenue at ilang bahagi ng 11th Avenue, ay medyo humupa-hupa na. Pero mayroon pang tubig itong kaba ng Rizal Avenue mula sa 10th hanggang sa harap minusumo ng Grand Central. Habang naman sa may bahagi ng Katmon ay lampas gutter dik predyog tubig baha maging itong Governor Pascual Avenue. Ang MS Del Pilar sa may Silo hanggang Tatawid maging itong ilang halos 70% ng bahagi ng Panghulo Malabon at ang Panghulo Road papunta ng Ubandon na borde naman ng Valenzuela. Sa ngayon ay medyo paambon-ambon na lamang yung ulan, pero kapag magtutuloy-tuloy pa ito ay hindi naman ganong kabilis yung paghupa ng tubig, maaaring maka-apekto doon sa mga motor riders o mababang mga sasakyan na dumaan sa mga lugar nating binanggit. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin binaha. RH23, Edwin Duque nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Samantala, labas tayo ng Metro Manila. Preso o commencement exercise ng mga miyembro ng PMA Talang Dangal Class of 2026. Gaganapin ngayong umaga, Pangulong Marcos magiging panauhing pandangal. Ibalita mo yan, RH number 41, Romy Gonzalez. Romy. Ako muna ngayon, Cruise President K. Demisana Librada mula sa Lipa City, na anak na isang dating sundalo. Ang mga miyembro ng PNA Talang-Dalang Class of 2026 na magtatapos ngayong umaga at makakomisyong mga second lieutenant at ensign sa Armed Forces of the Philippines. Ang commencement exercise ay gaganapin ngayon sa Borromeo Fields ng Philippine Military Academy. Si Pangulong President Bongbong Marcos na Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines ay pangungunahan at siyang mag-aabot ng diploma ng mga bagong magiging opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Sa 207 mga magtatapos sa kadete ngayong araw, 65 sa kanila ay mga kababaihan, 142 naman ang mga kalalakyan. 76 sa kanila ay makukomisyon bilang mga second lieutenant sa Philippine Army, 62 naman sa Philippine Air Force at 69 ang magiging bagong ensign ng Philippine Navy. Inaasahan na magiging maigpit ang ipapatupad ng seguridad ngayong umaga papasok at palabas ng Philippine Military Academy at maging yung mga karsada patungo sa naturang Premier Military Institute sa ating bansa ay inaasahang babantayan ng mga kapulisan mula dito sa Baguio City Police Office. Inaasahan din na dadaluan ito ng mga matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa panguna ni AFP Chief of Staff
General Romeo Browner at ilang pang mga opisyal na inimbitahan sa naturang selebrasyon o kaya commencement exercise. Si Cadet Christian K. Librada ng mula sa Lipa City ay tatanggap ng Presidential Saber, Philippine Army Saber, JUSMAG Award, Information Technology Plaque, Australian Defense Best Overall Performance Award. Magiging tampukin ng iba pang pagbibigay ng parangal din sa naging top performing cadets ngayong araw na ito. Romy, asan yung top 10? Yung top 10? Ito yung top 10. Bukod kay Christine K. Librada, number 2 si Cadet First Class Mark John Vincent Utlang, katakutan ng Zamboanga del Sur. Number 3 si Cadet First Class Thomas Edgar Isla sa Porcle ng Pampanga. Cadet number 4 si Cadet First Class Ian Harold Durana Ubilla ng Sorsogon. Number 5 si Cadet First Class Maig Adrian Pajarilo Bermudez ng Tarlac. Pang-anim si Cadet First Class Cherry May Panag Gecko ng Capiz. Pang-pito si Cadet First Class Alexa Anya Lumbang Hernandez ng Batangas. Number 8 si Cadet First Class Catherine Licia Beloa de Chavez ng Batangas. Number 9 si Cadet First Class Cedric Cyril Dingding Pudison ng Surigao del Sur. At pang-10 si Cadet First Class Mark Clement Bequito Centina ng Negros Occidental. Sila ay formal na naipresenta sa amin noong May 6 sa Philippine Military Academy at talaga namang napakasaya ng mga kadete nang sila ay itinakilala mismo ng PMA Superintendent na si Vice Admiral Cesar Bernard Valencia noong araw ng Merkules, May 6 Dakay. Alright. Salamat, Romy. Yan mo na dito sa update. Ito si Alex 41, Robbie Gonzalez, President DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzalez mula dyan sa Baguio City. Meron pang isa mula naman sa Bataan, preso sa Bataan District Jail, sinilbihan ng warrant of arrest sa kasong robbery at rape. Danny Kumilang sa detalye ng balitang yan. Danny. Yes, good morning kasama Raymond Romel. Sinilbihan ng warrant of arrest ng mga operatiba ng Samal Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Gary Lupian, katuwang ang iba't ibang unit ng Bataan Provincial Police Office, ang isang 34 anyos na akusado kasalukuyan nakapit ito sa Bataan District Jail sa barangay Doña Orani, Bataan. Isinagawa pagsisilbi ng warrant bandang 1:45 ng hapon nitong Mayo 15, 2026 kahapon kaugnay ng kasong robbery with rape. Ayon dito kay Police Major Lupian, nakapiit na ang akusado dahil sa dati nitong mga kasong pagnanakaw nang madagdagan pa ito ng panibagong kaso. Ang warrant of arrest ay inilabas ni Honorable Catherine Frida Paradeco Guzman ng Family Court Branch 3 Maribeles, Bataan sa ilalim ng criminal case number 1565 Family Court na walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng BJMP Orani ang akusado matapos ipabatid sa kanya ang kanyang mga karapatang konstitusyonal at ang kasong kinakaharap nito. Mula dito sa lalawigan ng Bataan kung saan nagbabadyan ang kalangitan ng pag-ulan, Danny Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Danny Kumilang mula dyan sa Bataan, Pilipinas, 4:45 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Ang bango ng
Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Soil testing o pagsusuri ng lupang sakahan. Bakit nga ba importante para sa ating mga magsasaka? Pilipinas, ang oras 5:50 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng 5 individual na may-ari ng mga kalansayan na nahukay mula sa isang lugar sa barangay Dinimbayan, Maging sa Lanao del Sur. Natuklasan ng mga labi matapos iulat ng mga residente na may mga butong lumilitaw mula sa lupa kasunod ng malalakas na pagulan sa lugar noong nakalipas na linggo. Isinagawa ang pag-ukay ng mga tauhan ng Maging Municipal Police Station, mga eksperto mula sa Police Forensic Unit at mga sundalo mula sa 55th Infantry Battalion. Sa mga paunang investigasyon, batay sa mga residente, may 5 kalalakihan na dinala sa nasabing lugar ang mga armadong grupo ilang taon na ang nakalipas. Pinaniniwalaan nila na ang mga kalansay matapos na isa-isa silang patayin sa kasabay-sabay na inilibing sa iisang hukay. Matapos ang forensic examination, agad na inilibing ng mga lokal na opisyal, polis at sundalo ang mga nakuhang kalansay sa Frankfort Public Cemetery. Tiniyak naman ng Department of Trade and Industry na kontrolado pa ng ahensya ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Kasunod dito ng pagtatanong ni Bulacan 6th District Representative Salvador Caador Pleito kung ano ang hakbang na ginagawa ng ahensya upang maibsan ang epekto ng paghina ng piso kontra dolyar at pagtaas ng presyo ng langis sa tumitinding inflation.
Sa pagdinig ng Committee on Legislative Energy, Action and Development na pinamumunuan ni Congressman Miro Kimbo, binanggit ni Plato na kapag humihina ang piso, bumababa ang kakayang bumili ng mga mamamayan dahil tumataas ang presyo ng langis na may domino effect sa mga pangunahing bilihin. Pero ayon sa DTI, hindi basta pinapayagan ang anumang pagtaas ng presyo ng mga produktong sakop ng suggested retail price o SRP tulad ng bigas, mantika, asukal at iba pa. Paliwanag nito, lahat ng kahilingan ng mga manufacturer na mataas ang presyo ay dumadaan muna sa masusing evaluation at assessment ng kanilang technical team. Ipinaliwanag ng ahensya na sa mga kasong pinayagan ng price increase na patunayang makatwiran ng mga dahilan ng mga kumpanya, kabilang na ang patuloy na pagtaas ng halaga ng imported raw materials at iba pang production cost. Binigyang din ng ahensya na layunin ng kanilang maigpit na pagsusuri na tiyaking makatwiran lamang ang anumang price adjustment. Hinikayat ng Department of Tourism ang mga turista matratuhin na maayos at may paggalang ang mga Pilipino, gayon din ang kultura at mga umiral na batas sa Pilipinas. Kasunod ito ng mga ulat na isang grupo ng mga dayuhang turista ang umano'y nanakit sa may-ari ng isang cafe sa Siargao. Paalala ng DOT sa lahat ng mga turista, mapa Pilipino man o banyaga, walang espesyal na pagtrato pagdating sa batas. Isang solo parent naman mula sa Negros Occidental ang nagwagi ng halos 35 milyong pisong jackpot prize sa Lotto 642 ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO matapos ipusta ang huling 50 pesos na sa kanyang bulsa. Ayon sa bettor, kagagaling lamang niya sa palengke para bumili ng paninda sa kanyang sari-sari store nang magdesisyon siyang bumili ng lotto ticket gamit ang natitirang pera. Sa halip na gamitin ang kanyang paboritong numero, nagpa-lucky pick na siya nagbigay ng winning combination na 22, 34, 42, 19, 3 at 25. Sabi ng maswerteng mananaya na noong una hindi siya makapaniwala na siyang nanalo ng jackpot matapos ang 15 taon niyang pagtaya sa loto. Plano niyang ilaan ang kanyang napanalunan para sa negosyo, edukasyon at ng kanyang mga anak at kinabukasan ng kanyang pamilya. Nagtalaga si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng 3 bagong opisyal sa National Youth Commission. Kabilang narito sina Carl Vincent Quitoriano bilang Executive Director ng NYC, kapalit ni Lea Villalona, Jervy James Gumarit bilang Commissioner at Large at kapalit ni Carl Joseph Legazpi. Kasabay nito itinalaga din ng Pangulo si Juan Kin Carlo Castro bilang Commissioner ng NYC na kumakatawan sa Visayas, kapalit ni Christine Joy Escobar Carey. Sa balitang sports, bago pa man sumabak sa French Open ay masusubok na ang lakas ng Pinay tennis star Alex Ayala sa isa pang torneo. Sasabak si Ayala sa International de Strasbourg na gaganapin sa France simula bukas May 17 hanggang 23. Ang Strasbourg tournament ay kinabibilangan ng 28 player na singles main draw na unang sinimulan noong pang 1987. Ang French Open naman ay magaganap sa May 24 hanggang June 7. At sa balitang showbiz, kasado na ngayon Sabado, May 16, ang inabang comeback concert ng Pinay singer at America's Got Talent Season 20 winner Jessica Sanchez sa Smart Araneta Coliseum. Ay kay Jessica, magiging espesyal na gabi ang kanyang Jessica Sanchez Live in Manila concert na pinakihintay ng kanyang mga fans. Git ni Jessica, isa itong oportunidad para masuklian ng mga Pinoy mula pa man noon ay nakasuporta na sa kanya, lalo na sa release ng kanyang bagong album na SZM at kantang Stronger Than Before kasama si Morissette. At bago tayo magtapos, paring Romel, gusto ko'y parating ang ating pagbati. Di ba itong nakaraan linggo inilabas yung licensure examination for teachers, no? Karamihan yung mga nasa top 10 ay magaling sa probinsya. Gusto kong batiin na yung top 8 dito sa Let Passer.
na si Mark Budkaeng Luganga, number 8 siya. Ito ay produkto, paring Romel, ng Ilocos Sur Polytechnic College Cervantes Campus. Ayan. Number 8. Congratulations. So ano ba yung kanyang nakuhang 93 something top 8 siya, and for the first time nagkaroon doon ng top notcher. Kaya congratulations, hindi lang kay Mark, sa kanyang mga parents, tsaka kaya binabati siya yung SK Comillas North na kinabibilangan ng aking pamangkin na si Cherry, at syempre yung lahat ng mga professors and administrators dyan sa ISPC Cervantes Campus. Congratulations. Nabanggit mo yung Ilocos Sur. Oy, ito naman. Nagpapabati si Mayor Roque Versosa ng Bayan ng Tagudin. Oy, Mayor, na yung bagabigat. Bagabigat mo, Apo Mayor Roque Versosa. Aba, ang Tagudin. pagbati mula kay Boss Ray Nadar. At congratulations din kay Colonel Virgilio Buena. Aba, ang bagong provincial director ng Catanduanes. At magandang umaga din kina Governor Patrick Azanza ng Catanduanes at sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Ramil Tamayo. Ang pagbati ay mula din kay Councilor Lawrence Pesigan ng Talisay, Batangas. Speaking of bagong provincial director, binabati din natin ang magandang umaga si Police Colonel Dionisio Bonoy ng ang PD Provincial Director ng Lalawigan ng Benguet. Binabati ka ni Police Executive Master Sergeant Giovanni Atienza ng PSPG. Yan. At muli, paring Raymond, ang ating taus-pusong pakikiramay sa mga naulila ng ating kasamang si Boy Gonzales. Ang kanyang libing ay bukas na, paring Raymond. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay pa rin dyan sa Funeraria Dulce, dyan sa Abad Santos sa lungsod ng Maynila. Muli, ang atin pakikiramay sa mga pamilya ni Kuya Boy Gonzales. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga ho ng Sabado. Wala ka ng pagbati dyan, ha? Hindi. Yung munti ko na makalimutan si Strawberry Lopez. Ay hindi nakakalimutan ni Francis Cuaco yan. Good morning, Hot. Yan ang kabuuan ng ating balitaan. Ako si Raymond Dadpaas. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. 1 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan.